Nagpakawala si Squirtle ng bubble na kumalat sa arena, habang sumugod naman si Kambasken gamit ang Sky Uppercut para sa isang kombinasyong nagpabawas sa score ni Drew. Gayunpaman, nakaiwas ang Flygon ni Drew, habang hinagupit naman ng Razor Wind ni Absol sina Squirtle at Kambasken. Sinundan ito ni Flygon ng isang mabagsik na flamethrower, habang gumanti naman si Kambasken gamit ang Fire Spin, na nagresulta sa isang pagsabog na nagpatilapon sa mga Pokemon at nagbawas sa puntos ng magkabilang panig. Walang pag-aatubiling inutos ni Drew ang kombinasyong Dragon Formation, nagpakawala si Absol ng isa pang Razor Wind at dinagdagan naman ito ni Flygon ng Dragon Breath. Sinubukan ni Kambasken at Squirtle na umiwas, ngunit napakalaki ng kombinasyon ni Drew kaya tinamaan pa rin ang dalawang Pokemon. Sa mga upuan ng manonood, humanga si Brock sa kombinasyon ni Drew, at sinabing tiyak na inabot ng matagal na panahon para maperpekto ito. Sumigaw sina Ash at Max para palakasin ang loob ni May at sinabihang huwag sumuko. Sa likod ng entablado, seryosong nanonood si Soledad, habang sa itaas ng mga bleacher ay napansin ni Harley na tuluyan nang ang sineryoso ni Drew si May. Mabilis na sumugod sina Flygon at Absol gamit ang Steel Wing at Iron Tail. Habang papalapit ang dalawang kalaban, tinansya ni May ang sitwasyon at inutusan sina Kambasken at Squirtle na maglunsad ng kombinasyon ng Fire Spin at Bubble, na direktang tumama sa mga kalaban. Agad na nakilala ni Ash at Max na ang kombinasyon ay katulad ng ginamit ni Tucker laban kay Ash sa Battle Dome. Pinuri ni Brock si May sa pagkuha nito ng inspirasyon at karanasan mula sa kanilang mga naging paglalakbay. Napaisip naman si Soledad kung paano kaya tutugon si Drew sa counter-attack ni May. Labis namang ikinagalit ni Harley ang ipinakita ni May dahil iniisip niyang minamaliit siya ni May kaya hindi nito ginamit sa kanya ang mga malalakas nitong kombinasyon. Habang pinapanood ng maraming tao ang kanyang pag-aalboroto, nagbanta siya na sasakalin niya si May gamit ang sarili nitong bandana. Bumaba na sa 4 na minuto ang oras ng contest battle habang ipinagpapatuloy ni Drew at May ang laban. Pumasok si Squirtle sa kanyang shell at gumamit ng rapid spin. Gumamit si Absol ng flash na bumulag kay Kambasken ngunit walang epekto kay Squirtle. Sinubukan ni Flygon na gamitin ang Steel Wing para ilihis si Squirtle, ngunit nagawa lamang nitong patalsikin ang Pokemon pa itaas sa arena. Habang nakatalikod si Flygon, nagpakawala si Squirtle ng sunod-sunod at mapaminsalang bubble patungo rito. Tumugon si Absol gamit ang Razor Wind para ilihis ang atake, ngunit namagitan si Kambasken gamit ang Fire Spin, kaya tumama ang mga bubble kay Flygon. Pagbaba ni Squirtle, umatake ito ng isang super effective na Ice Beam ilang pulgada lamang mula kay Flygon, kaya bumagsak ito. Habang tuluyang bumababa si Squirtle, sinamantala ni Absol ang pagkakataon at ginamit ang Iron Tail para patalsikin siya sa pader ng stadium, kaya inanunsyong hindi na rin makakalaban ang Tiny Turtle Pokemon. Parehong ibinalik ni May at Drew ang kanilang mga natalong Pokemon. Nagpatuloy ang contest battle bilang isang one-on-one na labanan sa pagitan ng Kambasken ni May at Absol ni Drew, na may natitira na lamang na 2 minuto sa orasan. Gumamit ng Mega Kick si Kambasken habang naglunsad naman ng Iron Tail si Absol, kung saan parehong nakatama ng atake ang magkabilang panig. Nagawang makapagbitaw ni Absol ng karagdagang Razor Wind na direktang tumama kay Kambasken bago pa man ito makalapag, na lalo pang nagpabawas sa score ni May. Nagpakawala si Kambasken ng isa pang mabagsik na Fire Spin, ngunit hinarang ito ni Absol gamit ang Water Pulse na tumama ng super effective kay Kambasken. Nang mawala ang tubig, nagsimulang magliwanag ng pula ang katawan ni Kambasken, at napansin ni Ash na ganito rin ang ginagawa ng kanyang Torkoal kapag nag-iipon ito ng maraming enerhiya tuwing gumagamit ng overheat. Agad na napagtanto ni May na ang malaking halaga ng singaw na namumuo sa paligid ng katawan ni Kambasken ay nangangahulugang natutunan nito ang overheat. Walang pag-aatubiling sinubukan ni Drew na kunin ang kalamangan at inutusan si Absol na magpakawala ng isa pang Razor Wind patungo kay Kambasken. Habang papalapit ang atake, gumamit ng overheat si Kambasken, na naglabas ng pambihirang lakas ng apoy na humarang sa atake ni Absol at direktang nakapinsala rito. Inutusan muli ni May si Kambasken na gumamit ng overheat, bagamat mas mahina na ito kaysa sa nauna, at nagawang pawiin ng ganting Water Pulse ni Absol ang Fire-type na atake. Habang napupuno ng singaw ang paligid, mabilis na sumugod si Absol upang bulagin si Kambasken gamit ang flash, ngunit umikot pa abante ang young foul Pokemon at hinarang ang liwanag gamit ang mga paa nito. Sinamantala ni Kambasken ang malapitang distansya sa pamamagitan ng paglulunsad ng isa pang mapaminsalang overheat na sumunog kay Absol. Sa mga upuan ng manonood, nag-aalala sina Ash at Brock na inaabuso ni May ang kanyang bagong atake, at napansin nilang tila pagod na si Kambasken sa paulit-ulit na paggamit ng overheat. Nagawang makabawi ni Absol mula sa atake, at ang karagdagang shimmer effect nito ay nagbawas din ng ilang puntos kay May.
Napansin ni Drew ang pagkapagod ni Kambaskan mula sa walang humpay na overhit at sinamantala ito sa pamamagitan ng pag-atake ni Absol ng Razor Wind na direktang tumama kay Kambaskan. Umatake muli si Absol gamit ang isa pang Water Pulse. Nakagamit pa si Kambaskan ng isa pang overhit na may mas mahinang puwersa at naging walang bisa ito laban sa water type na atake. Nilamon ng tubig si Kambaskan na nag-iwan kay May ng kakaunting puntos na lamang. Laking gulat ng lahat, nagawa pa ring magpatuloy ni Kambaskan. Sumugod si Absol para umatake ng Iron Tail at tumalon ito pa itaas sa ere. Ngumiti si May at inutusan si Kambaskan na gumamit ng Sky Uppercut na labis na ikinagulat ni Drew. Kinaladkad ni Kambaskan ang mga kuko nito sa sahig ng entablado upang lumikha ng mga kislap. Tumalon si Kambaskan sa ere at nakatama ng direkta kay Absol eksakto sa pag-ubos ng oras ng labanan. Inanunsyo si May bilang panalo sa mahigpit na laban at ang nakasungkit ng pwesto sa semifinals. Labis na natuwa ang mga kaibigan ni May sa resulta, habang tumango naman si Drew bilang pag-aproba. Napagtanto ni Brock na sinasadya ni May na gamitin ng paulit-ulit ang overhit para palapitin si Drew upang makaatake siya ng Sky Uppercut para tapusin ang laban. Habang pinapaulanan ng palakpak ng stadium si May, si Apom, na kanina pang nanonood sa laban at namangha sa mga kaganapan, ay nagsimulang tumalon sa tuwa, muling kinuha ang sombrero ni Ash, at tumakbo palabas ng arena. Hinabol ito ni Ash at Pikachu, bagamat mabilis ding natapos ang habulan nang ihagis pabalik ni Apom ang sombrero kay Ash. Nagsimulang lumundag-lundag si Apom sa kinatatayuan nito habang nakahanda ang mga kamao, at napagtanto ni Ash na gusto nitong makipaglaban sa kanya. Dahil dito, sinimulan na ni Ash ang kanyang ikalawang pagtatangka na hulihin si Apom sa pag-utos kay Pikachu na gumamit ng Quick Attack. Iniwasan ni Apom ang atake at gumamit ng Swift na direktang nakapinsala. Nakabawi si Pikachu at gumanti gamit ang Iron Tail. Mabilis ding nakabawi si Apom mula sa atake at gumanti ng Focus Punch na nagpatumba kay Pikachu sa lupa. Patuloy na lumundag-lundag sa pananabik si Apom. Nagustuhan ni Ash ang tapang at diwang palaban ni Apom kaya inutusan niya si Pikachu na magpakawala ng isang malakas na Thunderbolt. Habang hindi makagalaw si Apom dahil sa atake, naghagis si Ash ng Pokeball patungo rito. Kumislap-kislap ang matingkad na pulang ilaw ng Pokeball bago ito tuluyang tumigil, na naging hudyat na nahuli na sa wakas si Apom. Nang ipinagmalaki ni Ash ang kanyang bagong nahuling Pokemon, nagpalakpakan ng mga tao sa kanyang paligid. Hindi nagtagal ay dumating si Scott sa eksena, na agad nakapukaw sa atensyon ni Ash. Nanood sina May at Drew sa likod ng entablado habang ipinapanalo ni Soledad ang kanyang laban sa ikalawang round gamit ang kanyang Butterfree at Lapras. Binalaan ni Drew si May na magiging mahirap na kalaban si Soledad at hindi ito matatalo gamit ang lakas lamang. Hindi nagtagal, umarangkada na ang tapatan ni May at Soledad sa semifinals. Pinili ni Soledad sina Pidgeot at Slowbro, habang pinili naman ni May sina Munchlax at Kambasken. Sa natitirang 2 minuto sa laban, mahigit sa 2/3 pa ng score ni Soledad ang natitira, habang ang puntos naman ni May ay bumagsak na sa 1/4 na lamang. Sumugod si Munchlax gamit ang Focus Punch habang gumamit naman si Slowbro ng Psychic upang umikot at gumanti ng atake na nagpatumba kay Munchlax. Saglit na binalot ng mapaminsalang Fire Spin ni Kambasken si Pidgeot, ngunit inutos ni Soledad ang Feather Dance. Pinawi ng mga pambihirang balahibo ang apoy at naulanan ng mga nasusunog na balahibo sina Kambasken at Munchlax. Gumamit si Slowbro ng yan na nagpatulog kay Kambasken. Sa itaas ng mga upuan, masakit na pinunan ni Ash at Max kung paano patuloy na nagiging mas mahirap ang laban para kay May. Kahit si Brock ay naguguluhan kung paano napakadaling nakokontrol ni Soledad ang daloy ng laban, ngunit madali itong nakikita ni Scott. Inutusan ni May si Munchlax na gumamit ng Solar Beam, ngunit gumamit si Slowbro ng Psychic para ilihis ito habang sumugod naman si Pidgeot gamit ang double team na tumama kay Kambasken. Ipinaliwanag ni Scott na naging matagumpay si Soledad na pilitin si May na umatake ng mga malalakas na atake na madali lang namang iwasan, na nagre-resulta sa pagnanakaw ng malalaking puntos. Napansin din ni Scott na ang diskarte ni May ay katulad ng estilo na palaging ginagamit ni Ash, matinding opensa na may mga nakakabighaning atake. Dahil ito rin ang diskarting karaniwang ginagamit mismo ni Soledad, ipinaliwanag ni Scott na napagtanto nitong kung ipagpapatuloy niya ito, papabor ito sa kalakasan ni May, tulad ng nangyari sa mga laban niya kina Harley at Drew. Dahil palaging nanonood si May sa mga laban ni Ash mula noong baguhan pa lang siya, hindi niya namamalayang nakuha na rin niya ang diskarte nito sa paglaban, at lumalabas na wala itong bisa laban sa mga ginagawang pagbabago ni Soledad sa kanyang diskarte. Nagpakawala si Slowbro ng pangwakas na Hyper Beam habang mabilis na sumugod si Pidgeot gamit ang Aerial Ace at napabagsak ng 2 atake ang parehong Pokemon ni May na nagpaabante kay Soledad sa finals ng Grand Festival kung saan sobrang nakalalamang siya sa kalaban.
Ipinakita ni May ang kanyang suporta kay Soledad sa pamamagitan ng isang magalang na pagyukod, bagamat halatang labis siyang nalungkot sa kanyang pagkatalo. Lubos siyang nagpasalamat kina Munchlax at Kambasken sa kanilang pagsisikap na paratingin siya sa top 4. Pagpunta sa likod ng entablado, sinalubong si May ni na Ash, Brock, at Max na pumuri sa kanyang kamangha-manghang pakikipaglaban sa contest. Sa kabila ng mga papuri, hindi pa rin napigilan ni May na madurog ang puso sa kanyang pagkatalo at napahagulgol sa iyak. Habang humihikbi, kinomport siya ng kanyang mga kaibigan dahil alam nilang nakagawa pa rin siya ng isang malaking hakbang sa kanyang paglalakbay. Kinalaunan, ipinanalo ni Soledad ang Kanto Grand Festival at ginawaran ng nakamamanghang Ribbon Cup habang napupuno ng palakpakan at confetti ang buong stadium. Kinagabihan, ginanap ang isang after party para sa lahat ng mga kalahok. Paalis na sana si Drew nang maabutan siya ni May habang hawak ang isang rosas. Sinabi ni May kay Drew na magkita silang muli sa mga susunod na contest at sumang-ayon naman ito. Masiglang nagpaalam si May habang naglalakad si Drew palayo hanggang sa maglaho ito sa dilim. Si May, nabuo na muli ang kumpiyansa, ay handa na ngayong magtungo sa masining na Battle Pyramid. Sinabihan ni Scott si Ash na malapit ang Battle Pyramid sa mga guho ng Fennel Valley, kaya chinek ni Max ang kanyang Pokénav at nalamang hindi masyadong kalayuan ang Fennel Valley sa Indigo Plateau. Dahil dito, makakapagpatuloy na ang grupo sa huling bahagi ng kanilang pakikipagsapalaran sa Battle Frontier. Patungo sina Ash at ang kanyang mga kaibigan sa Fennel Valley, ang pinakabagong lokasyon ng Battle Pyramid, upang magkaroon si Ash ng kanyang rematch laban kay Brandon. Gayunpaman, huminto muna sila para mananghalian. Habang kumakain ang mga trainer at ang kanilang mga Pokemon, napansin ni Ash na natapos ng kumain ang kanyang bagong nahuling si Apom at nagpunta ito sa isang malapit na bukid ng mga bulaklak kung saan gumawa ito ng korona at isinuot sa kanyang ulo upang makakuha ng atensyon. Pagkatapos mananghalian, niyaya ni Ash si Pikachu na mag-ensayo, at tumalon si Pikachu sa balikat ni Ash. Nagselos si Apom, nag-alboroto at hinila pababa si Ash, kinuha muli ang sombrero nito at tumakbo palayo para mapilitan si Ash na sundan siya. Hinabol ni Ash ang nagpapasaway na Pokemon at nagpa siya namang sumunod si Brock na iniwan sina May at Max para bantayan ang iba pang Pokemon, dahil alam niyang lumalala na ang problema sa pag-uugali ni Apom. Sa kasamaang palad, naiwala ni na Ash at Brock si Apom ngunit may napansin silang isang dambana sa di kalayuan kaya pinuntahan nila ito upang imbestigahan. Nagpunta sina Ash at Brock sa lokasyon at nakilala si Hank, kung saan nalaman nilang pipili ang nayo ng bagong hari para sa isang taon. Ipinakita ng pinuno ng nayo ng gintong korona at inanunsyo na ang sinumang makakahawak sa korona pagsapit ng paglubog ng araw ay siyang magiging hari. Bukas ang paligsahan para sa lahat, kaya sumali sa grupo si Brock na may pantasyang lalapitan siya ng maraming babae kapag naging hari siya. Nalaman din ng Team Rocket ang tungkol sa corona at nagpa siyang nakawin ito para kay Giovanni, sa paniniwalang magagamit niya ito sa maraming paraan. Binuksan ng pinuno ang tarangkahan at nagtakbuhan na ang mga tao paakyat sa pyramid patungo sa corona, pero natapakan sina Hank at Brock at naiwang nahihilo at parehong dismayado. Nasa tuktok ang Team Rocket at sinubukang kunin ang corona gamit ang isang mechanical na kamay, ngunit naunahan sila ni Apom at ang sombrero ni Ash na suot nito ang nakuha nila. Inihagis ni Jessie ang sombrero sa galit at bumagsak ito pabalik kay Ash. Umakyat si Apom sa hindi maabot na lugar at ipinaliwanag ng pinuno na kung hawak pa rin ni Apom ang corona sa paglubog ng araw, siya nga ang magiging hari. Siyempre, walang may gusto sa ideyang pamunuan sila ng isang Pokemon sa loob ng isang taon kaya sinubukan nilang bawiin ang corona mula kay Apom. Gayunpaman, madaling naiwasan ni Apom ang lahat at tumakbo pabalik sa ibaba ng pyramid at nilagpasan si Ash. Sinubukan ni Ash na kumbinsihin si Apom na ibalik ang corona, ngunit nagseselos pa rin si Apom kay Pikachu na nakasakay sa balikat ni Ash kaya tumakbo ito palayo. Inutusan ni Ash si Pikachu na mauna para maabutan si Apom. Hindi makita ng mga taga-nayon si Apom sa kabila ng katotohanang nagtatago lamang ito sa mga kalapit na halamanan. Sinubukan ni Apom na isuot ang corona, ngunit lagi itong nahuhulog. Nagalit si Apom at pinilit na isuot ang corona, ngunit sumobra ito at natakpan nito ang kanyang mga mata. Pilit itong inaalis ni Apom nang maabutan siya ni Pikachu. Sa kanyang pagtulong, nagawang mahila ng bahagya ni Pikachu ang corona kaya hindi na nito natatakpan ang mga mata ni Apom, ngunit mahigpit pa rin itong nakasuot. Muling tumakbo si Apom nang habulin siya ng mga taga-nayon at sinundan siya ni Pikachu. Naliligaw sina Ash, Brock at Hank nang marinig nila mula sa mga sumisigaw na taga-nayon na nasa North Cliff si Apom. Hindi alam ni na Ash at Brock kung saan ang hilaga, ngunit inilabas ni Hank ang kanyang nosepass upang ituro ang tamang direksyon. Nakasalubong nila sina May at Max at ipinaalam nila sa mga ito ang sitwasyon. Natrap sina Apom at Pikachu sa North Cliff, ngunit nakahanap si Pikachu ng isang maliit na daanan sa kuweba kaya natakasan nilang dalawa ang mga taga-nayon.
Napadpad sila sa isang bahagi ng bangin kung saan nakita nila si Ash at ang grupo. Nang mapansing malapit na ang paglubog ng araw, sinubukan ni Ash na tanggalin ang korona, ngunit hindi ito matanggal. Takot na ngayon si Apom at niyakap si Ash para humingi ng kalinga, kaya tiniyak ni Ash sa kanya na kung mapipilitan si Apom na maging hari, mananatili siya kasama nito sa loob ng 1 taon. Ipinaalala sa kanya ni Max na malapit lang ang Battle Pyramid, ngunit sinabi ni Ash sa kanyang mga kaibigan na kahit na nakakadismayang palagpasin ang kanyang rematch, hinding-hindi niya may isip na iwanan ng isang miyembro ng kanyang pamilya. Masaya si Apom na marinig itong sabihin ni Ash dahil alam na niya ngayon na mahal din siya ni Ash gaya ni Pikachu. Bigla na lamang, dinagit ng isang robot na Fearow ang korona kasama si Apom. Hinawakan ni Ash si Apom at itinaboy ito ni Pikachu gamit ang Thunderbolt. Nang magtanong si Ash kung ano ito, lumitaw ang Team Rocket at binigkas ang kanilang moto, at pinindot ni Meowth ang isang buton sa kanyang remote upang magpakawala ng Turbo Fearow Flop para subukang nakawin ang korona. Pinrotektahan ni Ash si Apom mula sa mga atake. Kumalat ang mga Fearow sa sapat na taas kung saan hindi na sila maabot ng Thunderbolt ni Pikachu. Inilabas ni Ash si Swellow at inutusan itong atakihin ang mga robot kahit na dehado sila sa bilang. Kahit na nakapagdulot ng malaking pinsala si Swellow, napakarami pa rin ang mga robot kaya napilitan si Ash na pabalikin si Swellow. Iminungkahi ni Hank na dapat gumamit si Apom ng double team para lituhin ang Team Rocket. Nagpasya si Ash na sundin ito at gumawa si Apom ng maraming ilusyong kopya nito. Gayunpaman, mabilis na sinira ng kawan ng Fearow ang mga ilusyon at inilantad si Apom. Dinagit ng isang Fearow si Apom pero hinawakan ito ni Ash at Pikachu. Napagtanto ni Hank na maaari nilang sirain ang signal ng remote ni Meowth gamit ang kanyang nosepass na gumamit ng Thunder Wave at matagumpay na sumira sa remote, kaya lumipad ng walang direksyon ang mga robot na Fearow. Inutusan ni Ash si Apom na gumamit ng Swift at nagpakawala naman si Pikachu ng Thunderbolt na ang kombinasyon ng dalawang atake ay nagpatalsik palayo sa Team Rocket. Malapit na ang paglubog ng araw at tila si Apom na nga ang magiging hari. Takot pa rin si Apom at kinumbinsi ni Ash ang lahat na subukang tanggalin ang korona, ngunit hindi pa rin ito matanggal. Sumuko na si Ash at tinanggap sa kanyang sarili na gugugulin niya ang susunod na taon sa lugar na iyon, ngunit naglabas si Hank ng isang blueberry. Ipinakain ito ni Ash kay Apom at tumalon-talon ito habang nakangiwi ang mga labi dahil sa sobrang asim ng berry na nagtulak pataas sa korona sa kanyang ulo. Sa tulong ng pagngiwi ni Apom, tuluyan ang nahila at natanggal ni Hank ang korona. Niyakap ni Ash si Apom at malumanay itong pinakiusapan na subukang wag na masyadong maging pasaway sa susunod at namula naman si Apom dahil aminado itong pasaway siya. Dumating ang mga taga-nayon at ang pinuno at napansing hawak ni Hank ang korona sa mismong paglubog ng araw. Idiniklara ng pinuno si Hank bilang bagong hari habang nakaluhod ang mga taga-nayon. Masaya si Hank pero nakakaramdam siya ng pag-aalinlangan kung dapat ba niya itong tanggapin. Gayunpaman, sinabi ni May at Brock na napatunayan na ni Hank na may kakayahan siyang pamunuan ng kanilang nayon nang maresolba nito ang kanilang mga problema. Tinanggap ni Hank ang korona at inaasahan na ni Ash ang kanyang rematch sa Battle Pyramid.